Isa pang issue ngayon ay ang umano'y troll farm ng gobyerno. Tinanong yan ni Senator Robin Padilla sa Senate budget hearing kahapon para sa pondo ng Presidential Communications Office o PCO. Humingi ka na naman ng dagdag. Puro palpak. Ipinarinig pa ni Padilla ang isang audio. Narinig nyo na itong video na ito? Ay, ewan ko ha. Ako opinion ko lang. I'm not an expert. Pero pag narinig nyo, iisipin mo talaga si Claire yung nagsasalta. Hindi ko sinasabing siya ha. Pero kasi may sinabi si Montulfo dun sa vlog niya, may nawawala daw 50 million sa PCO. Kaya daw tinanggal si dating Secretary J. Ruiz. Tapos, sinabi rin naman ni Bongbong na meron silang trolls. At makikita naman natin yan. Yung iba nga, ano sinasabi? Yung mga nagko-komentaryo daw galing pang Vietnam? Ganun ba? Oh. So may trolls, mapapansin mo naman eh. Ito, ang sinasabi, nagbabayad sila ng vloggers. O, di ba, nakikita nyo naman sa ibang vlog na meron silang nabayarang vloggers. Di ba, may umamin. Hindi ko na alam kung ito'y totoo, okay? Pero pag talagang nabusesan ninyo, clear na clear eh. At saka yung laging galit, yung parang ang bigat-bigat ng mundo kasi stress na. Yung paano niya lilinisin yung kalat at tae ni Bongbong. Hirap na siya. Ganun. Oh. Recording ng umano'y boses ni Yusek Castro na nagrereklamo tungkol sa palpak na trolls na humihingi pa raw ng dagdag na budget. Sabi ng ilang senador, i-verify muna ang audio dahil unfair naman sa inaakusahan. Ang sagot dyan ni Castro, for the satisfaction of Senator Robin Padilla, hindi po ako ang nasa video. I deny that the person or kung sino man sa dalawa doon, na it's I who was talking to a certain vlogger. Baka ako yun. Pero ang kapuna-puna dito, kung napanood nyo yung ano na yun, grabe ang pagtatanggol ni Tito Soto. Talagang kinat niya agad. Sabi na, i-submit mo na lang yan sa NBI, parang ganun. Halatang-halata sila Tito Soto. Pero kunwari yung ebidensya, halimbawa, tatama kay BP Sara, sigurado. Pinatuloy nila si Tito, itong Tuta Soto na to. Kitang-kitan mo na agad ang panig na itong mga to eh. Kaya alam nyo, dahil sa mga klaseng tao na ito, hindi umaasenso Pilipinas. Nasa mukha na nila yung nakawan. Pinagsasasampal na sila ng ebidensya. Pinagtatanggol pa rin. Tanong ni Castro, saan nakuha ni Senator Padilla ang naturang audio clip? Sa akin, binigay ko, pinorward ko sa kanya. Baka maniwala, mga tanga pa man din yung mga yan. Mensahe pa niya sa senador. Sana maging modelo din po si Senator Robin. Modelo na hindi magpapagamit o magpapabiktima sa troll farm na nagpapakalat ng fake news. Nagbabalik. Ay, nako. Next po tayo, next. Ito pag-usapan natin ito ha. Napakaganda ng tanong nitong reporter na to. Na high blood na naman si Ating. Sige. Aside from resignation calls, there are also talks of succession, talks of a transition council, civilian military junta. Lahat po yan nakaangkla sa pag-question sa fitness to lead ng Pangulo. Direct question, ma'am, is the President fit to lead? And ayun, ang tanong, fit to lead pa ba ang presidente? Kaya niya pa bang pamunuan ang bansang Pilipinas? Is he in control? Tinatanong pa po ba yan? Siyempre! O nga no, parang mali yung tanong Parang mali. Tinatanong pa ba yan? O nga naman. Sinabi na nga nung kapatid adik. So paano siyang fit to lead? Mali pala tanong mo, pinuri pa man din ka, ang ganda ng tanong mo. Pangit pala yung tanong mo. Saan ka nakakita ng fit to lead? Ikaw ba, Claire? Matanong kita. Payag ka ba na ang driver mo adik?
Tanong lang. Tanungin ko na rin si Laila de Lima. Laila de Lima, ikaw ba, payag ka na ang driver mo adik? Luko-luko ka na lang. Kung gusto mo, ang may hawak ng manubela ay adik. All the more, yung may hawak ng Pilipinas ay adik. Simple lang eh. So, tinatanong pa ba yan? Tama, hindi mo na dapat tinanong yan. Hindi ako nagsabi ng adik, kapatid niya mismo ha. Yung kay Laila de Lima, hindi ko alam kung anong type niya sa driver. Basta, natanong ko lang kasi pinagtatanggol niya rin yung yung mga adik. Of course. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Anong nakikita nating trabaho? And susulpot, lilitaw, lulubog, lilitaw nga siya para siyang palitaw eh. 'Di ba? Minsan andyan, tapos mga isang linggo wala. Ikaw na lang ang puro nasa TV. Ngayon lang naglalabas yan eh. Bakit? Malalim na yung sugat. Delikado na si Bongbong. Paano nakikita yung trabaho? Anong trabaho nakikita? Wala namang trabaho nakita. Anong nagawa niyang trabaho? Sige nga. Magpresenta ka nga ng isang infrastructure na yung talagang magagandang tulay na nagawa niya. Hindi yung kay PRRD na tinuloy niya lang ha. Anong trinabaho ng Pangulo kung hindi magbitbit ng pera di umano sa ibang bansa? Punta sa ibang bansa, puro gastos. May namatay pa nga nung kay First Lady di ba? Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Baka hindi humihinto sa pagdodroga. Ano hindi humihinto? Lagi ngang wala. Hindi kaya ito yung nakatira sa fairy tale world? Iba-iba yung nakikita nito eh. Hindi nga po nakakapagbakasyon. At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. Yung pala gusto. Gusto pala ni Bongbong mag-swimming. Hindi nakaka-swimming sa beach. Ang bira. Alam mo, ayaw ni Bongbong sumisid. Ayaw niya ng swimming. Baka hindi mo alam. Ang gusto ni Bongbong sa alapap. Doon sa happy place. Yun. Ayaw niya talaga ng swimming. Ewan ko kasi yun ang sabi ng kapatid. Pero baka naman talaga gusto niya mag-swimming pero hindi sa beach. Sa baha. Kasi yung na-create nung magpinsan eh. Ang daming na-create na baha. So all over the Philippines, maraming swimming pool. Baka gusto niya matry doon sa mga na-create nilang baha na makapag-swimming siya. So sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? Si Tito Soto. Di ba? Para happy yung pink. Everybody happy. Anyway, pag maupo si Tito Soto, masaya yung pink. Tapos, hawak ni Bongbong sa leeg. Di masaya na kayo. Iupo mo na si Tito Soto. You bend the law. Tapos patrabaho mo kay Boying, tsaka kay Erwin Tulfo. Bend the law. Ayos na yun. Okay ba? Okay na tayo. Palit mo na si Tito Soto. Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Thank you very Ate, relax ka lang. Tatanda ka ng mga ganyan.